Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Mapagpalang araw ng Sabado sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng ating ika-11 episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-15 ng buwan ng Hulyo taong 2023 at tampok pa rin sa ating programa ang Balitang Bayan. Kaya narito na ang ating mga tagapaghatid ng balita mula sa Mary Edwards Venturanza Elementary School, Umedes News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-15 araw ng Hulyo, taong 2023. Ako po si Jillian G. Boreros mula sa Mary Edwards Venturanza Elementary School. At ako naman po si Benjel Scaldino, maghahatid na makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahandog sa atin ng Mary Edwards Venturanza Elementary School News Team. Municipal Cooperative Development Council meeting isinagawa. Prospect Foreign Investors bumisita sa tanggapan ng Punong Bayan. Kiwanis Club Awarding Ceremony tagumpay na isinagawa. Mayor Benedito officiates first senior citizen wedding. 4th Province-wide Rescue Olympics 2023 idinaos. Balitang Philippine Coast Guard ng Brooks Point update. Training of Trainers or TOT on Enhanced Usapan. Executive meeting ginanap. Local School Board meeting muling nagpulong. Courtesy Call Baragatan Badminton Tournament 2023. Magbabalik ang Mary Edwards Venturanza Elementary School News Team para sa mga detalye ng mga balitang bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito. Balitang Bayan, Municipal Cooperative Development Council meeting isinagawa. Para sa detalye ng ating balita, narito si Meves News reporter Zoe Shane G. Borse. Balitang Bayan! Isinagawa ang buwanang pagpulong ng Municipal Cooperative Development Council o MCDC sa gusali ng Liga ng mga Barangay nitong araw ng Biyernes, Hulyo 7, taong 2023 kasama sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., DILG, MLGOO, Caroline Atienza at mga kinatawan ng mga kooperatiba sa bayan ng Brooks Point. Tinalakay sa pagpupulong ang mga update sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may koneksyon sa pagpapalago ng kooperatiba katulad ng mga ahensya ng Cooperative Development Authority o CDA Land Bank of the Philippines, LBP Provincial Cooperative Development Office PCDO, Department of the Interior and Local Government DILG, National Food Authority NFA, Department of Agrarian Reform DAR at iba pang ahensya. Nagbigay ulat rin ang mga kooperatibang dumalo sa pagpulong at paalala ng takda ng taunang ulat para sa Cooperative Development Authority. Gayon din ng kanilang PCA accreditation, CTE at TIN application. Ayon kay Mayor Benedito, natutuwa siyang makita ng aktibo ang mga kooperatiba sa bayan dahil kaugnay nito naging masigasig rin ang mga magsasaka sa pagpapayabong ng kanilang pananim na siyang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan.
ng Brooks Point. Dagdag pa ni Mayor Benedito, isa sa mga prioridad ng Administrasyon Benedito Feliciano ang tulungan at suportahan ang mga kooperatiba sa bayan upang maitaas ang antas ng pamumuhay. Mary Edwards, Venturanza Elementary School News Reporter. Zoe Shane Gonzalez Borse para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Zoe Shane G. Borsi. Samantala, narito naman ang balitang patungkol sa prospect foreign investor bumisita sa tanggapan ng Punong Bayan. Sa ulat ni Mewis News reporter Valerie Zambales para sa detalye. Balitang Bayan. Nakipagpulong si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa mga bumisitang foreign investors mula sa bansang Brunei, kasama sina former board member Cipriano Baroma at ang iba pang personalidad nitong araw ng Hulyo 6, taong 2023 sa Brooks Point New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisita na alamin ang mga natatanging yaman ng bayan at mga oportunidad na maaaring pagkakitaan at pagyamanin pa. Pinagmalaki naman ni Mayor June Benedito ang bayan ng Brooks Point sa yaman nito sa agrikultura, kalikasan, mapayapang komunidad, maayos na pamahalaan, matapat na pamamahala ng mga namumuno at mababait ang mamamayan. Tunay nga nakapagtapat ang mga leader sa ating bayan ay patuloy ang pag-unlad at dumarami ang mga dayuhan. Mary Edwards, Venturanza Elementary School News Reporter Valerie A. Zambales para sa Balitang Bayan. Salamat Valerie Zambales, Balitang Bayan pa rin. Kiwanis Club Awarding Ceremony, tagumpay na isinagawa na ihahatid sa atin ni Mewis News Reporter kay Glynis Valeriano. Balitang Bayan. Manauhing pandangal ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa closing at awarding ceremony ng Bring Up Grades o BUG ng Kiwanis Club of the Last Frontier, Palawan, Feeding Our Future, kasama sina Public School District Supervisor Paterno Marquez Jr., mga principal at school heads at iba pang mga panauhin na ginanap nitong araw ng Huwebes, Hulyo 6, taong 2003 sa AgriWorld Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ang programa ng iba't ibang paaralan sa elementarya tulad ng Brooks Point Central School sa pangunguna ni Principal Lea Peralta, Amas Elementary School, Raang Elementary School, Mate Elementary School, Kilalaki Elementary School, Sarasa Elementary School, Imulnod Elementary School, Kabangaan Elementary School, Salugon Elementary School, Natandayan Elementary School, Tagpinasaw Elementary School, Mangkungon Elementary School, Uring-Uring Elementary School, Kilwi Village Elementary School, Makina B. Tunggal Elementary School at Proyekto M. Setias Elementary School. Hinimok ni Mayor June Benedito Jr. ang mga mag-aaral na pagkaingatan at alagaan ang mga natutunan sa paaralan at magsilbing itong instrumento para sa kanilang pag-aaral para sa susunod na hakbang upang makamit ang pangarap nila sa buhay. Pinasalamatan rin ng ating punong bayan ang mga magulang at guro na dumalo at sinabi na ang tagumpay ng kanilang anak ay tagumpay rin ng bawat pamilya sa bayan.
Mary Edwards, Venturanza Elementary School News Reporter kay Glynis D. Valeriano para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo kay Glynis Valeriano. Balitang Bayan muli. Mayor Benedito officiates first senior citizen wedding na ihahatid sa atin ni Mavis News Reporter Zoe Shane G. Borsi. Balitang Bayan. Ikinatuwa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kauna-unahang pagkakataon na magkasal ng senior citizen couple na 36 na taon nang nagsasama noong araw ng Huwebes, Hulyo 6, taong 2023 sa kanyang tanggapan sa bagong gusali ng munisipyo na bayan ng Brooks Point. Sina Ginoong Lauro L. Gonzales, 67 taong gulang at Ginang Yolanda D. Alivar, 65 taong gulang, parehong single nang magkita sa bansang Malaysia. Nagsama bumuo ng pamilya at umuwi sa bayan ng Brooks Point. Nagkaroon ng 4 na anak at ngayong araw ay isinaligal na ang 36 na kanilang pagsasama sa mata ng Diyos at tao na sumaksi sa tibay ng kanilang pagmamahalan. Sinubok man ng maraming panahon ang kanilang pagsasama at pagmamahal. Sinubok man ng maraming panahon ang kanilang pagsasama at pagmamahalan ay nananatiling matatag, maituturing na wagas ang kanilang pag-ibig at sila ay masasabing nakatakda para sa isa't isa. Ayon kay Mayor Benedito, mainam na isalegal ang pagsasama ng magsing irog upang mabigyan ng kaukulang dokumento at maging legal ang binubuong pamilya. Hinimok din ni Mayor Benedito ang iba pang mamamayan na nagsasama ng hindi legal na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Municipal Civil Register upang matulungan sa pagsasayos ng mga dokumento. Mary Edwards, Venturanza Elementary School News Reporter Zoe Shane Gonzales Borse para sa Balitang Bayan. Maraming salamat Zoe Shane Borsi. Samantala, 4th Province-wide Rescue Olympics 2023 idinaos. Hatid sa atin ni Mavis News Reporter Mariel Magbanwa. Balitang Bayan. Sa kasalukuyan ay ika-4 na province-wide Rescue Olympics ay idinaos mula Hunyo 6 at 7 taong 2023 sa Rizal, Palawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Resilience Month 2023. Ang temang Bidang Pilipino, Building a Stronger Filipino Well-being Toward Disaster Resilience, ang nagtatakda ng direksyon ng kompetisyon at sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Palawan of PDRRMO Palawan. Kabilang sa mga kalahok ang bayan ng Brooks Point na pinangungunahan ng kanilang team leader na si Wilfredo Samiliano Jr. at ang kanilang assistant team leader na si Richard Imperial. Kasama rin nila sa kupunan sina Maria Fe Oguera, Gilina Sanse, Plomer Liges, Nedson Liges, Narlito Rodriguez, Jack Pabila at Emong Usop. Bukod dito, kasama rin ang mga dokumentador na sina J.R. S. Alarcon, Roland Lacandaso at John Christopher Melada. Ang partisipasyon ng Brooks Point sa kompetisyon ay naglalayong magkaroon sila ng kahandaan sa pagtugon at paglaban sa mga kritikal na sitwasyon at mga sakuna. Ang kupunan ay buong pusong dedikado sa pagresponde sa mga pangyayari at pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa ating bayan. Ipinagmamalaki ng lokal ng pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Ang MDRRMO Brooks Point Team
Ang tagumpay na kukupunan sa kompetisyon ay isang karangalan para sa buong bayan. Kaya patuloy na sinusuportahan ni na Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano ang mga programa na nagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng ating mga tauhan. Mary Edwards Benturan sa Elementary School, News Reporter Mariel Magbano para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mariel Magbanwa, Balitang Philippine Coast Guard ng Brooks Point Update. Narito si Meves News Reporter Kay Glainis Valeriano para sa detalye ng balita. Balitang Bayan. Nagbigay galang ang bagong Deputy Commander ng Southern Palawan Coast Guard Station na si GPNs Mark Joseph F. Bajau sa Punong Bayan, si Sario R. Benedito Jr. umaga ng Martes, Hulyo 11 taong 2023 nagpahayag ng kaniyang dedikasyon sa tungkulin sa bayan ang bagong Deputy Commander na masaya namang tinanggap ang Punong Bayan at tiniyak ang suporta nito para sa tanggapan. Samantala, nitong Lunes, Hulyo 10 taong 2023, masayang kinilala ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at buong konseho ng Sangguniang Bayan ang mga Brooks Point na nagsipagtapos ng Coast Guard training. Ayon kay Mayor Benedito, masaya ang pamahalang lokal sa tagumpay ng mga bagong Coast Guard. Sila ay karangalan ng kanilang pamilya at bayan ng Brooks Point. Mary Edwards Benturan sa Elementary School, News Reporter Kay Glainis Valeriano para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, kay Glainis Valeriano. Samantala, Balitang Bayan muli. Training of Trainers or TOT on Enhanced Usapan. Sa ulat ni Meves News Reporter, Mariel Magbano para sa detalye. Balitang Bayan. Sinimulan ngayong araw ng Martes, Hulyo 11, 2023, ang Training of Trainers TOT on Enhanced Usapan Series ng ukol sa Family Planning, Population at Social Welfare na ginanap sa Maruyog Ridge Convention Center, Pangubilian, Brooks Point, Palawan sa pangunguna ng Municipal Planning and Development Officer Engineer Joey C. Pyramide, kasama na ilan pang kinatawan ng MPDC Office na sina Vilma B. Claros at Christian Cairo del Castillo sa pamumuno ng Punong Bayan si Sario R. Benedito Jr. Layunin ng tatlong araw na pagsasanay na bahasa ang mga kalahok na Barangay Health Working Force na mangunguna at pagsagawa ng mga pagsasanay usapan sa mga barangay upang maipaabot ang naisin ng lokal ng pamahalaan na maituro ang family planning. Ayon sa mga tagapagsalita na sina Ginang Glorin R. Henlo, Prob. IPRO 4 Assistant Regional Director, Designate Commission on Population and Development, Joaiza H. Abdullah, Population Program Officer, 2 Provincial Social Welfare and Development Office, Palawan at Maureen G. Estrada, Provincial Population and Development Coordination Commission on Population and Development, Memaropa. Nagpahayag naman ng lubos ng suporta si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa programang ito upang matiyak ang maayos na kalusugan at pamumuhay ng bawat pamilya sa bayan ng Brooks Point. Mary Edwards Benturan sa Elementary School, News Reporter Mariel Magbanwa para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mariel Magbanwa, Balitang Bayan po muli. Executive meeting ginanap, narito si Meves News Reporter Zoe Shane para sa detalye ng Balitang Bayan. Balitang Bayan. Tinulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga punong tagapanguna ng tanggapan ng pamahalaang lokal sa pagtatapos ng unang taong panunungkulan
at serbisyong bayan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong araw ng Miyerkules, Hulyo 5, taong 2023 sa conference room ng New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Bilang pasimula ng ikalawang taon ng Administrasyong Benedito, nais ng punong bayan na maisaayos ang proseso at sistema na maaaring maging dahilan ng pag-antala ng dokumento ng mga programa at proyekto at na proseso para sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Tinalakay at pinaalam din sa pagpupulong ang mga programa at proyektong isasagawa sa mga susunod na buwan. Ang mga tanggapan ng ehekutibo at lehislatibo sa pamumuno ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano ay magkaisang isinusulong ang progreso at pag-unlad ng bayan. Mary Edwards Venturanza Elementary School News Reporter Zoe Shane G. Borse para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Zoe Shane Borsi. Samantala, Balitang Bayan pa rin. Local School Board meeting muling nagpulong. Hatid sa atin ni Mavis News Reporter Kay Glynis Valeriano. Balitang Bayan. Nagpulong ang Local School Board o LSB na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang chairman nitong araw ng Biyernes, Hulyo 7, taong 2023 sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog na dinaluhan ng mga Public Schools District Supervisor na sina Ma'am Mary Jane D. Very at Sir Paterno Marquez Jr. Kasama ang mga membro ng LSB at ibang kawani ng pamahalaang lokal. Tinalakay sa pagpupulong ang posibilidad ng pagbubukas ng senior high sa Malis National High School at sa Mariñana National High School. Sa South Brooks Point, gayon din ang posibilidad na pagbubukas ng bagong strand ng senior high sa North Brooks Point kung may sapat na bilang na mag-aaral at kung hindi ito makakaapekto sa paaralan sa magkasunod na barangay. At agad naman itong sinuportahan ng Local School Board Committee sa pangunguna ng ating punong bayan, Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang agarang magawan ng resolution para sa pagbubukas ng senior high. Mary Edwards Venturanza Elementary School News Reporter Kay Glynis Valeriano para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo kay Glynis Valeriano. Balitang Bayan pa rin. Courtesy Call Baragatan Badminton Tournament 2023 sa ulat ni Meves News Reporter Mariel Magbanwa para sa detalye. Balitang Bayan. Kinilala ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kampyonato sa Baragatan Badminton Tournament 2023 noong araw ng Miyerkules, Hulyo 5, taong 2023 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Nasungkit ni na Vincent Ray Dollier La Fernandez ang kampyonato sa Level F Men's Double at Jero Fernandez Carl Benset Muay na nakasungkit naman ng ikaunang pwesto sa Level G Men's Double. Masayang pinasalamatan ni Mayor John Benedito ang mga manlalaro sa kakarangalan dala nito sa bayan at sa pagsasanay upang makamit ang parangal na pagiging kampyonato. Ikinatuwan rin ni Mayor Benedito ang patuloy na pagpromote ng sport sa bayan upang mapalakas ang katawan at maiwas sa bisyo ang mga kabataan. Mary Edwards Venturanza Elementary School News Reporter Mariel Magbanwa para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mariel Magbanwa. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Jillian G. Boreros. At ako naman po si Benz Jels Cardino. Kami po ang Mary Edwards Venturanza Elementary School o Mevis News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman.
balitang makatotohanan, balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat Mary Edwards Venturanza Elementary School Umaydis News Team para sa inyong Balitang Bayan. Gayon din ang ating pasasalamat sa kanilang teacher in charge, si Ma'am Sherlyn Joy Liacuna, kay Ma'am Jeka, at sa lahat ng mga guro ng nasabing paaralan at sa mga magulang at kapamilya ng ating mga guest news reporter today. Maraming salamat po. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Welcome po sa ating Talakayang Bayan segment, mga mahal naming tagapanood sa FB page ng MIO at sa ating mga tagapakinig sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din sa katay-up nating 89.5 radyo Bandera at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayong araw po ay mapalad tayong pinaunlakan ang ating mga panauhin sa kabila ng kanilang pagiging busy sa kanilang mga schedules. Kasama po natin dito si IPMR SB Nerelia Pacaldo at syempre ang Municipal Tourism Head of Office, Ma'am Arlene Piramide. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Okay, gamitin po natin yung ito. Yan. Magandang araw po, ma'am. Ayan. Magandang araw po. Batiin po ninyo ang ating mga kababayan para po sa mas magandang araw ng kanilang Sabado. Magandang araw po sa ating lahat. Mga kababayan namin, narito po kami para sa mas mapalakas pa ang ating bayan ng Brooks Point. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Arlene Piramide mula sa tanggapan ng turismo ng ating bayan. Opo. Ayan, at inanyayahan po natin sila rito para mas makilala po natin sila bukod sa kanilang pangalan, kundi ang kanilang pang mga malalim na kahulugan ng panunungkulan. So ngayon po, ang nais naming itanong ay kung ano-ano po ang mga saklaw na gawain ng inyong mga duty sa opisina bilang IPMR or Indigenous People Mandatory Representative SB, and of course being a Municipal Tourism Head of Office po. Magandang hapon muli. Ako po si IPMR Nerelia Pelnido Pacaldo ng Brooks Point. Magandang katanungan yan, ma'am, no? Bilang representative ng Katutubong Palawan dito sa Brooks Point, ay magawain or duty sa opisina bilang IPMR ay ang pagsulong ng mga ordinansa at resolusyon para sa kapakinabangan ng mga katutubo natin dito sa bayan ng Brooks Point. Opo. Ma'am Marlene? Ayan, ang tanggapan naman po ng turismo, isa sa mga nasasaklawan nito ay ang ating culture and arts. Yung pagsasagawa ng mga programa at promotion para sa ating mga katutubo at ating mga kultura na. Opo. Ayan. Naging abala nga po kayo sa mga nakalipas na buwan sa mga kaganapan sa ating bayan hanggang sa city na provincial Baragatan celebration. Opo, totoo po yan. At ano po yung mga estado naman ng ating bayan sa usaping turismo, gayon din po sa kalagayan ng ating mga kapatid na katutubo dito sa Brooks Point ngayon? Ayan, sa turismo naman po, yung pagsasagawa natin ng ating preservation, ng ating mga kultura, at promotion naman nito ng ating mga kaalaman, lalong-lalo na ng ating mga katutubo, lalong-lalo na po ang kanilang mga skills sa paggawa ng mga handicraft, sa pagtugtog ng mga instrumento na sila rin ang gumawa, at ang mga instrumento na ito, ang mga materials nito ay nakuha nila sa ating mga kagubatan, at syempre yung sa pagkanta at pagsayaw, pinapakita po natin ang mga skills na to ng ating mga katutubo. Ma'am SB, meron po ba kayong maidadagdag? Sa ngayon, bali yung kanilang pinipreserve ng aming kultura bilang katutubo, yung sinasabi ni Ma'am Arlene, maganda yun, yung sa pagtugtog, tulad po ng agong. Ang sayaw po yan, tarok. Nakita naman po ninyo kapag mayroong mga programa dito sa bayan ng Brooks Point. Tulad ng pagtugtog, yung tinatawag namin kuchapi, at saka yung kanta na kulilal.
Ano po yung grupo ng ating mga katutubo dito sa bayan ng Brooks Point na naninirahan? Palawan, ano ba? Kasi sakop din ng mga katutubo yung Cuyunin, Tagbanwa. May kunti lang Tagbanwa dito kasi karamihan sa Overland. Meron din pong kunting katutubo ng Cagayanin, Agutaynen, at ayun pa, iyan lang po. At mayroon pang Opo, kasi po sa Norte meron din mga ibang grupo pa Opo, ng mga meron. katutubo rin. So ngayon po, ano naman po yung mga programa o proyekto na paparating na dapat lahukan ng ating mga kababayan? Ay, magandang katanungan yan, madam. Oo. Yung programa na sinasabi natin, nakasaya natin yung IP Celebration Month, yan po ay tuwing October ginaganap. Ayan ay masaya. At kasama po namin yan si Ma'am Marlene bilang sa turismo. Ayan, karagdagan lang po sa sinabi ni IPMR Pacaldo, ito pong ating IP Month Celebration tuwing buwan ng Oktubre ay dito po natin ipinapakita yung mga katutubong sayaw, katutubong kanta, yung katutubong pagtugtog, mga katutubong laro. So, nandito po lahat yan, makikita po natin. So far yun pa lang po yung coming ninyo program. Yes po, para sa mga katutubo po nating mga Palawan, Cuyunon. Sa tourism po, may mga upcoming project and programs din po ba kayo? Yes, sa tourism in terms of culture and arts, kasalukuyang nagsasagawa tayo ng inventaryo ng ating mga cultural heritage. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng baseline kung sa paano natin i-preserve at i-promote yung ating kultura dito sa bayan ng Brooks Point. At ito ay isa ring partnership with the National Culture and Arts NCCA with the NCCA na kung saan ay sila ang nagbigay sa atin ng karagdagang pondo para isagawa yung pag-inventaryo ng ating mga cultural heritage. At madiscover pa yung iba pang natutuklasan natin sa ating bayan. Yes po, kasi sa kasalukuyan may mga initial na nagawa na kami. Actually, yung book 1 submitted na natin sa NCCA, pero nakita namin, na-discover namin na napakayaman pala ng kultura ng bayan ng Brooks Point. Tama po. Ayun. Ano naman po yung may dagdag pa po ba kayo? Yes, ma'am. Thank you. May karagdagan po yung dito, yung proyekto na sinasabi niyo, may mga programa o proyekto po ba kayong parating? Maganda pong katanungan yan. Tungkol po sa Kalangbanwa o tribal house ng mga Sapir Barangay, yun po ay may resolution na po kung naisulong. Sa ngayon dito po kasi sa Brooks Point, mayroong 16 barangays na may mga katutubo. Opo. Ayun po. Out of 18 barangays. Yes. So, doon sa 16 barangays, mayroon na tayong 7 Kalangbanwa. Opo. So, mayroon pa pong natitirang 9 barangays Opo. na nagre-request tayo sa ating mahal na mayor ng pondo para po mapagawan sila. Dahil mahalaga po ang Kalangbanwa, doon po namin, bilang katutubo, doon po namin ginaganap ang kasal, ang aming kultura, Opo. doon po ginagawa, Para tagpuan po ninyo venue Opo. ng inyong Doon mga po ang gatherings. venue ng ang mga sinasabing birthday. Celebrations. Oo, mga celebration. Saka yung pagsasaayos ng mga problema, Tama. bitsara. Yun po ang aming kultura na kung mayroong mga problema, ay dadalhin sa Kalangbanwa. Doon yung mga IP leaders, yung tinatawag ng panglima, pagibuton, para ayusin yung mga problema na naming mga katutubo doon sa Kalangbanwa. That's good. Opo. At least mayroong matatakbuhan na isang lugar Opo. sa bawat barangay ang ating mga katutubo. Opo, tama. Hindi naman pwedeng dalhin din sa barangay Yes. kasi kami may sariling kultura. Yung At saka may bitsara. sinusunod rin po yata kayong mga mga batas sa pangkatutubong batas. Opo, mayroon. Yun nga po yung bitsara. Okay. Bitsara, may batas din na ibibigay o multa. Opo. Marlene, may dadagdag po kayo? Isa pa sa mga proyekto ng ating tanggapan ng turismo, tungkol po ito sa ating kultura, ay ito rin po ang promotion din natin ng mga gawang indigenous people. Yes. So ngayon po ay
meron kaming proposal under GAD program na sana sa pamamagitan natin ng pagbigay ng kahit kaunting tulong sa kanila para patuloy nilang maisagawa yung kanilang mga paggawa ng mga handicraft at tumutulong din tayo doon sa kanilang gatherer or yung representante para ipadala sa mga exhibits yung kanilang mga produkto. Yung ating baragatan. May mga exhibits pa na pinuntahan si Mr. Sublito Tiblak sa Manila para ipakita yung mga gawang katutubo natin. Ayan, dito po sa bayan natin, nagpo-produce po tayo ng mga baskets, banig. Yes po, yung banig. Ano po yung ibang handicrafts na ginagawa? Yung tabig po, yun, at saka yung tingkop, yun po yung gawa ng ating mga katutubong Palawan. At yung mga banig po natin, yun naman po ay gawa naman ng ating mga kababayan na Jama Mapon. So, Mix nga rin po pala. May mga Muslim din po kasi tayong katutubong kapatid na nandito rin po sa ating bayan ng Brooks Point. Kaya nagmi-mix na rin po minsan yung yung kultura at saka yung mga produktong nagagawa. yes po, doon po tayo kilala ngayon sa makukulay na banig na gawa ng Jama Mapon na kababaihan at yung gawa ng ating mga katutubong Palawan na tingkop ang tawag, yung maliliit na basket. So, ina-export na po yan. That's good. Ano naman po yung mga challenging situations ang madalas niyong nararanasan sa uri po ng trabaho ninyo at paano po ninyo ito na i-handle? Yun. Magandang katanungan din po yun, ma'am. Halimbawa po may mga patawag na pag-uusap dito sa bayan ay mahirap pong makababa ang mga kapwa ko katutubo. Lalo na po may programa dito sa bayan ay sa layo po ng kanilang lugar at hirap po sa sasakyan. Kung kayatang solusyon na nagawa ko para ma-resolve ang problema, gawa tayo ng paraan na para mahanapan sila ng panggasolina at merong masakyan. Transportation ang problema. Kasi karamihan ay nasa taas ng bundok nakatira na naninirahan. Ayun na rin po, may sinasagawa na rin po pala yung transportation ng kanilang mga produktong gulay na ibababa. Mayroon na pong zipline na gagawin. Sana nga ba yun? Nakalimutan ko na po yung lugar. No? Natakal po namin yun sa interview. Nakaraan. Mayroon po yun. Po, yes po, tama po. Kayo po, Ma'am Arlene, ano po yung challenging sa inyong panunungkulan or sa inyong trabaho bilang head of tourism? Challenges, napakarami. Lalo na sa promotion. Challenging talaga yan sa part namin. Pero sa kabila ng lahat, kahit medyo limited yung ating pondo, na Even sources. yes, yung resources natin. Si Mayor Benedito naman ay willing na dagdagan pa yung pondo natin para sa promotion and preservation ng ating kultura dito sa ating bayan. So, ayun, lalo na yung sa inventaryo, medyo challenging yan kung paano hanapin sila dito sa buong bayan ng Brooks Point hanggang bundok. And then, challenging din na madala minsan ang ating mga katutubo dito sa ating bayan for the IP month celebration kasi malayo nga po. And then, yung iba talaga ay meron pa silang pag-aalinlangan na bumaba ng bayan. Pero ito yung pinaka-challenge sa akin, yung makuha ko yung tiwala ng ating mga katutubo sa pakikipag-usap sa kanila. Kasi ako naman po ay ibang lahi, pero napalapit po ako sa mga katutubo. Ayan. SB, may dadagdag po ba kayo? Ayan, dadako na po tayo sa ating susunod na katanungan. Ano po ang inyong naging mga achievements sa loob po ng isang taong administrasyong Benedito Felician? Ay, magandang Ngayon po ay tanong. buwan ng July. Oo. So, after a year, ano na po ang inyong mga na-accomplish? Ano na po ang naiisa sa batas? Ay, magandang katanungan yan, ma'am.
Unang-una, yung achievements ko sa isang taon na sa administration, Benedito Feliciano, ay yung may 7 measures na na-approve. Unang-una, yung ordinance para sa insentibo, na maliit na insentibo ng mga qualified panglima. Bakit ko po nasabi na yung mga qualified panglima? Kasi may mga panglima na bagoon pa lang, hindi pa ganong nagbibitsara, hindi pa sila active magbitsara, makipag-ayos, mag-ayos ng problema. So, dun sa ordinansa na yun ay approved, na natutuwa ako kila Mayor sa kila Vice at saka yung mga Vice John Feliciano, kay Vice John Benedito at saka yung mga kasamahan ay yung insentibo ng mga panlima. Quarterly po yun. Hindi ko nababanggitin yung amount. Oo, sa mga qualified lang. Kasi po, opo. Kaya nasabi ko po yung qualified, yung may mga panglima din po na lupon, may tinatanggap sila sa barangay at saka sa munisipyo. So, ordinansa yan, nadandaan ng mga requirements ay hindi naman pwedeng magdubli. So, yung mga qualified lang na wala pa silang tinatanggap na insentibo sa barangay at sa munisipyo. Isa pa po, yung isang na-approve na ordinansa, yung gawing Tagalog. Lahat ng mga sa mga katutubo, gawing Tagalog, lahat ng pinipirmahan ng mga katutubo, tulad ng sertifikasyon, tulad po ng mga kasunduan, para mas lalo nilang maintindihan. Kasi madalas na sila ay naluluko, yung pinipirmahan nila pala ay hindi, dahil nga English, kaya napipirmahan nila, hindi naintindihan at napapahamak din sila. Opo, yung isang pang resolution, yung pag-request ng vehicle, fund for vehicle kay ating mahal na Congressman Jose Chavez Alvarez dito sa distrikto, yung sasakyan, yung simpleng sasakyan para lang po pag mayroong activity na may maghatid sundo sa kanila, lalo na sa IP Man celebration, hirap talaga din kasi nga sa dami rin nila, hindi rin sila paano sila masundo, mahatid kahit anong gusto rin nila mag-participate sa buwanan ng mga katutubo para maipakita nila yung kanilang kagalingan, magsayaw, kumanta, at madalan kanilang produkto, yung handicraft. Pero dahil sa mahirap ang sasakyan, hindi sila makarating kung kaya't na-approve po yun. Na-approve po yung resolution na yun. That's good. Ma'am Arlene, may dadagdag po kayo? Sa tourism office naman po para sa ating kultura, kalahatan na po ito hindi lang sa ating mga katutubong Palawan. Oo, patuloy tayong nagsasagawa ng inventaryo ng ating mga cultural heritage kasi napakarami pa po nating dapat ilista o isama sa ating inventaryo. Lalong-lalo na yung mga kaugalian at mga ritual ng ating mga katutubo. Marami pa po. And hindi lang po mga katutubo, kundi yung iba-ibang lahi po na dumating dito sa Brooks Point. Dahil diverse po ang ating kultura dito sa bayan ng Brooks Point. And nagsisimula na po tayong sa paghahanda ng ating Heritage Center. Kasi meron po tayong Heritage Center na aayusin. Nagsisimula na po tayo doon para kung saan yung Heritage Center kasi natin, mayroon pong mini library, may mini museum, and magpe-prepare po tayo doon ng room para po sa ating mga artists, lalong-lalo na yung may mga talent sa painting. So, ang dami po nating magagaling sa magpinta dito sa bayan ng Brooks Point. Mula Yung bata ating hanggang sa adult. Yes po, at ang atin pong mga katutubo, magagaling silang magpinta. Oo, nakita na namin yung skills nila sa At saka pagpinta. mga ginagamit din po silang from nature na color. Yes po. Mga color na flowers, color ng mga iba't ibang dahon. Yes po. Nila. Napaka-creative nila. Yes po. So, yun po. Isa lang po yun sa mga makikita natin doon sa Heritage Center natin. And, yun, patuloy tayong sumusuporta sa mga gawain na pangkatutubo ng ating Mayor Benedito and Vice Feliciano at ng ating mga officials
kung ano man po ang mga programa tungkol sa katutubo o para pangkultura, andun po si Tourism Office na magsuporta at ibigay yung all-out support para maisagawa yung mga activities na ito. Kung may nais naman po kayong ma-improve sa serbisyong inyong ginagawa, ano po yun at paano makakatulong ang ating mga kababayan? Oo, maganda. Ganda yun Oo, para mas lalo pang ma-improve ang serbisyo na aking ginagawa ay kailangan pong mag-research, karagdagang kaalaman pa para mas lalo pang mapabuti ang ating pagserbisyo sa kapwa natin katutubo at hindi lang sa katutubo sa kapwa natin dito sa Brooks Point. Opo, tama po. Ma'am Marlene? Ayan, sa amin naman po ang patuloy na kooperasyon at pakikiisa ng bawat isa para po maging matagumpay tayo sa ating hangarin na magkaroon tayo ng magandang ugnayan yung ating mga katutubo sa mga hindi katutubo at yung ating kultura, maipakita natin kung gaano kaganda ang kultura mayroon ang bayan ng Brooks Point. At yun lamang po ang kailangan namin lalo sa ating pag-iimbentaryo. Importante po talaga sa amin yung kooperasyon ng bawat isa. At ang pagbibigay ng impormasyon ng mga lalong-lalo na po yung mga nakalipas na panahon pa, yung mga impormasyon po na yun, baka mayroon pong nakakaalam, yun po talaga ang hinihiling namin, lalong-lalo na po sa mga medyo matagal na dito sa bayan ng Brooks Point. Dahil sa ngayon po ay hinahanap ko pa yung picture ng marker na inilagay ni Sir James Brooks dito sa old camp natin para sana kahit picture lang at paggawa tayo ng replika para makita ng ating mga kababayan ano ba yun siya. Kaya tayo naging Tama po. At saka po kilala rin ang Brooks Point sa payapa at tahimik na relasyon ng mga Kristiyano, Muslim, katutubo man o hindi, ay nagkakaisa. Hindi po nag-aaway-away, walang gulo. Isa po yan sa hinahangaan ng maraming probinsya o lugar dito sa ating bayan ng Brooks Point. Yung ganong payapang samahan. Ayan. At saka mayroon din pong may mga old landmarks din po tayo dito noon na parang alaala ng mga World War II and other, di ba? May mga gaya ng old camp. Bakit siya naging old camp? yes, because of naging kampo siya ng mga military natin. Oo. At ang pinakamalaki dito yung ating landmark, yung ating yung first world Largest pearl. Itong circumnavigation, yung 500 years world's circumnavigation, yung kung ito po si Magellan, di ba? Nung sa paglalakbay niya sa buong mundo. At isa po pala ang bayan ng Brooks Point sa kanyang napuntahan. Ngayon ko lang rin po nalaman. Opo, pero kasi namatay na siya sa Cebu, yung mga kasama na lang niya yung nagpatuloy, yun ang nakarating dito. At yun po ay dahil naghahanap na sila ng pagkain ng time na yun. So nakapunta po sila dito sa atin at isa po sa natukoy sa research na dito po sila dumaong sa Sitio Tagusao, Barangay Barong-Barong. At nandoon po yung marker na inilagay ng NCCA at National Historical Commission. May marker po na inilagay doon ng 2021. Ayan, at marami po tayong malalaman ng mga landmarks and old histories sa bayan ng Brooks Point. Ngayon po, ano-ano po ang inyong mga naising goal na ma-achieve para sa mga mas progresibong usaping turismo? Ayan, ako po muna ay PMR. ito po isa sa mga pangarap natin na ang ating bayan ay maging sentro ng cultural tourism and agritourism. And sana yung pangarap natin na yun ay ma-achieve na natin
sa madaling panahon, dahil din po yan sa support ng ating mga officials, sa pangunguna po ni Mayor June Benedito, Vice Mayor Feliciano, at ng ating Sangguniang Bayan members. Yung pangarap po natin ngayon, para sa akin, hindi malayong ma-achieve natin ng mabilis dahil po sa suporta ng ating mga officials. SB? Yung nais kong goal ay ma-preserve yung aming tradition and kultura ng bilang katutubo, na hindi nila ikahiya yung aming kultura, kasi madalas na pinanghinaan ng loob kaya hindi makapagharap sa tao, at dapat pantay-pantay din ang pagtrato. At saka nakakatuwa po, marami ng mga estudyanteng katutubo ang nakikipagsabayan dito sa bayan. Kapag tapos. Ayun po, bago ko makalimutan, magkukwentuhan na rin lang tayo dito. Yung nakaraang buwan ay may nangyari may ginanap na tribal mass wedding sa sitio Kabangaan, Barangay Samariñana. Ayun po ay sa kipagtulungan sa LGU, at yun ay sinaksihan din ng ating mahal na Mayor June Benedito. Mismong taga-civil registrar ang pumunta nun, sila Ma'am Kuwa. Yan din po. Kaya may pagbabago rin sa aming mga katutubo na sa kabila ng mahiyain nila magpunta sa bayan, sila na pinupuntahan na. Para po maligalize ang kanilang pagsasama. Bagamat meron kaming kultura, pero isakop naman tayo ng gobyerno. Tama po. Ayan lang po. Ang dami nila. Hiling magpakasal. Yes po, opo. Kasi sa mga katutubo, yung pagkakasal po sa inyo ay yung parang blessed lang, tapos ma-witness lang ng society ng mga katutubo. Tapos yun na, pero walang mga pinirmahang papel. Wala po. Para maligalize na sila ay mag-asawa. So ito po, meron po ba kayong mga mensaheng naisabihin para sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Brooks Point? Sa mga kapwa ko katutubo ay huwag kayong mag-alangan na pantay-pantay ang pagtrato sa atin. Tayong mga kapwa katutubo ay tayo ay may lugar dito sa Brooks Point. Hindi natin dapat ikahiya ang ating kultura. At ang ating Mayor, mahal na Mayor June Benedito, ang ating Vice Mayor Mary Jane Feliciano ay mapagmahal sa ating kapwa katutubo. Hindi nila tinatrato ng pantay-pantay. Kaya sa mahal kong mga kapwa katutubo ay kailangan nating wag mahiya. Wag natin ikahiya yung ating kultura. Be proud. At isa pa, ang suporta. Maraming salamat. Ako po ay magpapasalamat na rin. Sige po, shout out po natin. Suporta po ni Vice Mayor Jane Feliciano at saka ni Mayor John Benedito. Itong darating na July 19 to 20 ay ipresenta ko ang aking accomplishment, kagandahan ng Brooks Point, ay talaga yung suporta ni Mayor Jane talagang pati si Ma'am Aluna, papasama niya pa sa akin sa Manila para mag-assist ang aking presentation. Saan po ito? Sa region, NCIP Region Office sa Manila. Good luck po dito. Dala po ninyo ang ating bayan ng Brooks Point. Madala doon makita sa NCIP Region Office na kung gaano kaganda ang Brooks Point at suporta sa akin ng Mayor at Vice Mayor at aking mga kasamahan. At kayo po, siyempre maparating yung kagandahan ng Brooks Point at lalong-lalo po yung magandang nagawa natin para sa mga katutubo. Tama. Yes, Ma'am Arlene, mensahe po niyo? Ayan, kami naman po sa tanggapan ng turismo ay yun nga promotion and preservation of culture tayo. Pero kung ano man po ang mga paniniwala ay patuloy po nating iginagalang at nirerespeto kung ano po yung paniniwala ng bawat kultura na narito po sa ating bayan. At dito na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin na sina IPMR SB Nerelia Pacaldo at Municipal Tourism Head of Office Ma'am Arlene Piramide.
Tunay ngang napakahalaga na talakayin natin ang mga prioridad na programa at mga proyekto ng ating lokal na pamahalaan upang malaman natin kung paano tayo makikiisa at makakatulong sa bayan bilang mga mamamayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At dadako na po tayo sa huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Nais ko pong anyayahan lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga taga Brooks Point, na ngayong darating po ng Hulyo 17 or July 17 ay magkakaroon po ng State of Municipal Address ang ating mahal na Mayor June Benedito Jr. At siya po ay magbibigay ng kanyang soma sa Octagon Plaza, ganap na alas 8 po ng umaga. Be there, or may live streaming din po siguro tayo na mapapanood po ninyo sa inyong mga cellphones or TV. Mag-subscribe lang po kayo sa MIO page ng aming Municipal Information Office. Okay, public announcement po tayo sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho dyan. Ang ating Philippine Statistic Authority po ay hahanap ng 3 team supervisors for the 2022 Census of Agriculture and Fisheries na maa-assign dito sa bayan ng Brooks Point. At sila po ay nangangailangan din ng 7 enumerators para sa census for the 2022 Census of Agriculture and Fisheries pa rin. Dito pa rin po yan sa bayan ng Brooks Point, at isang Assistant Census Area Supervisor. At ang mga qualifications po ay nakapost po sa MIO page. Hanapin nyo na lamang po kung ano ang mga requirements and qualifications, at gayon din kung saang mga barangay na maaari ninyong applyan. At narito na naman po muli ang isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan, hatid ng pamahala ang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, sa pangunguna ng tanggapan ng Municipal Information Office, ngalan ng aming External Affairs and Municipal Information Designate, Ms. Deborah Faith C. Malakaw, at ang buong puwersa ng MIO. Ako po si Jean Juania, naghahatid ng balitang bayan, talakayang bayan, serbisyong bayan, dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Magandang tanghali po muli sa lahat. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.